Okay, sumabog yung balita patungkol po dito sa impeachment complaint ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, panoorin po natin ang series of events kung ano yung mga nangyari at meron kasing mga ilan na mga vloggers at mga political analyst na nagsasabi na talagang sinadya nila na sa huling araw ng session ito mangyayari. At planadong-planado na po itong ginagawa ng Kongreso na talagang ipa-impeach itong si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? So unahin natin muna kasi itong video na ito ipapakita ko sa inyo mismo nung nandun sila doon sa Kongreso. Nandun pa si Martin Romualdez tapos pinag-usapan yung impeachment laban kay VP Sara. Paano nila ginawa na umabot ng halos sa lumagpas ng 102 because ang 102 yung requirement na para ma-impeach itong si VP Sara pero lumagpas ng 102. Ipapakita ko sa inyo mismo. Nandoon si Castro, nandoon po si Martin Romualdez. Okay? Ipapakita ko sa yung video na yan Pero bago ko ipapakita yan, ito muna yung ipapakita ko sa inyo ang balita patungkol diyan. Okay. Play. Kinumpirma ng isang opisyal ng Kamara na nakakuha na sila ng sapat na bilang ng pirma mula sa mga mambabatas para ipa-impeach. Sino man yang sino yang kongresista na yan? Vice President Sara Duterte. At live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naku, Marian, mukhang hinabol talaga nila, bago mag-break. Siya mismo ang nakasabi, hinabol talaga. Itong Kongreso, ilan na ba ang hinabol talaga kasi planado Planado. nakapirma dyan sa impeachment complaint? Tama ka dyan, Ruth. 153 nga na mga kongresista na yung lumagda o pumirma. At that time, mga ano siguro ito, mga alauna, 1 p.m. siguro ito. 153 pa. Pero dadami pa yan mamaya. Dadami pa yan. Dito sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan mismo ni House Secretary General Reginald Velasco. Si Velasco pala yung nag-confirm dyan. Wala na talaga. Kapag ma-impeach itong si VP Sara, good luck na lang sa Pilipinas natin. Pasado alas 10 nga kaninang umaga, nakita natin ang sunod-sunod na dumating ang mga kongresista para sa isang caucus o meeting. Yan ay sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kaninang umaga, bago sila pumasok nga doon sa meeting, walang nagkukumpirma, hindi raw nila alam kung ano yung agenda o hindi raw nila alam. Tutot nyo. Hindi raw nila alam. Hindi alam pero aabot ng 153 yung pumirma dyan sa loob. Kaya sabi ko, ang daming mga sinungaling dyan sa House of Representatives. Di ba? Sobrang daming mga sinungaling. usapan. Medyo vague daw kasi umalabo yung kanilang mga natanggap na mensahe o imbitasyon kahapon. Pero nung nakakausap nga natin si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sinabi niya bagamat hindi raw siya ayan yun ang video na tuwang-tuwa na si Castro kasi sa video na yan may nakapagsabi na sa kanya na lumagpas na yaw ng 102 yung pumirma. Ang saya-saya Castro, no? Tuwang-tuwa na siya dyan. May natanggap daw siyang impormasyon mula sa isang leader ng majority bloc na sinasabing pag-uusapan nga ang... sobrang tuwa niya. Tingnan nyo, tuwa si Castro. Convicted, imagine that one. Convicted na nanatili dyan. Pero yung hindi convicted vice president, yun pa yung mai-impeach. Di ba? Ang saya-saya, no? Ang saya-saya, no? Impeachment at magkakapirmahan na. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, ito yung ika-4 o 4th impeachment complaint. Ito yung bago. Ay, sobrang saya ni Castro, no? Saya! Ang masaya-saya. Makatulog ng mahimbing si Castro mamaya. Para nga doon sa naipapasa nila ngayong hapon kung isasalang na nga sa plenaryo, nasa 7 o 7 raw yung articles of impeachment. Ruth?
So yung binabanggit mo bago yan, no? Kasi fourth impeachment na yan. So ano ang mangyayari dito sa fourth impeachment complaint na nakakuha ng Ano mangyayari? Impeach na yan. Tuloy-tuloy na yung impeachment na yan. Punta na yan sa Senado, tapos i-impeach na si BP Sara. Yan naman ang gusto nila eh. nung sapat na pirma? Tsaka yung sinabi mong 153, final na ba yan o baka madagdagan pa yan? Yes, Ruth, kanina yung kinumpirma nga ni Sec General Gino Velasco 153, ongoing pa yung pagpapapirma. So what we hear na doon sa mga sources natin, they've gathered already 205, mahigit 200 na po na mga pirma yung nakuha nila o na-kolektang pirma nga para dito sa sinusulong na bago o ika-apat na impeachment complaint. At pinangungunahan nga raw yan, ayon sa source natin, ang pinakaunang lumagda po dyan ay ang presidential son o yung mismo po si senior Si Sandro Marcos yung nangunguna sa pirma. Si Sandro Marcos, a.k.a. Charis Pimpenko. Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Actually, nasa 1/3. Sa tingin ko, talagang pipirma si Sandro Marcos kasi sino ba namang hindi pipirma? Sinabi ni VP Sara na gugurgurin niya yung tatay niya tapos kung magurgur si VP Sara, kung magurgur si VP Sara, magurgur raw si si Romualdez at si Bongbong Marcos. Nagalit tuloy. Siguro nagalit ito gugurgurin yung aking tatay ko Hindi pa-impeach ko na itong si BP Sara. Yung 1/3 na pirma na yan, nasa 100 to 103 lang daw nga talaga yung kailangan. So, yung sinasabi ni Sec Gen, more than enough na talaga yung nakuha nilang pirma ng mga kongresista para isulong nga itong impeachment complaint. Parang si Jake Cyrus talaga siya, no? Peace! Jake Cyrus Sandro Marcos. Laban kay Vice President Sara Duterte, magkakaalaman na lang mamaya dito sa sesyon alas 3 ng hapon, anong oras man yan, aabangan natin, tutuluyan na nga bang impeach si Vice President. Alas 3 dito sa pagkakaalam ko itong balita na ito, mukhang ginawa nila ito mga alauna, alas 2. Pagdating ng alas 3, nalaman na lang natin 200 plus na yung bumotong ipa-impeach si BP Sara. 200 plus na. Sabi nga ng iba, hindi natin alam, kaching, 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 kaching. Hindi natin alam. Sabi ng iba, di umano. President Sara Duterte. Pero Marian, pakibigyan lang kami ng idea mamaya sa plenaryo. So parang paano isa sa formal yan at anong mangyayari? Itatransmit sa Senate? Ganun ba? Ay, di na yan itatransmit. Ipa-impeach nyo na. Yun ang gusto nyo. Impeach nyo na kagad. Tawagan nyo si Waiter Kilay. Si Waiter Kilay, tawagan nyo. Huwag nang Yes, tama ka dyan. Rules, ita-transmit nga yan, Oras na isa lang yan dito sa Kamara. Agad po yan ita-transmit sa Senado at na sila po yung yung impeachment court. Yan po ang Express Report. Yan ang Express Report. Maraming salamat. News 5 sa update na yan. Heto yung actual na kinonfirm na impeach na talaga si BP Sara dyan sa House of Representatives. Tuwang-tuwa at nagpalakpakan ang mga kongresista. Tingnan nyo gaano sila ka barubal. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members Ito yung actual pakinggan at makinig paano nila trinaydor si VP Sara. of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the majority Boses yan ni Tamba ni Martin Romualdez. Boses niya. leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215.
House members. Palakpakan! Palakpakan! Yeah? Ang saya-saya na nila kasi na-impeach na si VP Sara sa kanila. 215 raw yung pumirma. Di ba? Palakpakan! Magaling! Magaling! Trinaydor nyo ang taong bayan. 32 million po ang bumoto kay VP Sara, pero anong ginawa nyo? In-impeach nyo lang. Mga traidor! Mga traidor! Mga traidor! Palakpakan! Mga buaya ngayon, mag-party-party sila sa Malacanang siguro. Diyan, sa nangyari. Party-party na yung mga traidor natin. Palakpakan! Yan, The majority leader is recognized. Mr. Speaker, may we know Parang hindi Parang naman hindi makahinga itong sino ba itong taong to? Parang hindi makahinga eh. Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker. Parang ganun eh. Mr. Speaker. Parang hindi makahinga eh. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, may we know what is 1/3 of the total number of the members of the House? Tinanong ngayon kung ilan ba yung requirement para ma-impeach si VP Sara. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, 1/3 of the total number of 1/3 raw. So 102 yan. 'Di ba? Ito kung makikita mo ang kanilang akala mo na impronto yung nangyaring botohan, Akala impronto. Diyan pa lamang makikita mo talagang pinaghahandaan. Sa opinion ko pinaghahandaan talaga. members of the House is 102. The Secretary General has responded to the query of the majority leader. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President. Yung 215 na pumirma laban kay VP Sara na ipa-impeach si VP Sara, 215. Naniniwala ba kayo na yung 215 kusang loob nilang pinirmahan yun kasi ayaw nila kay VP Sara? Naniniwala ba kayo? O there is something fishy about what happened? Sa tingin ninyo, kayo na ang maghusga, taong bayan. Sa tingin ninyo, may bayaran bang nangyari? O may kasunduan bang nangyari? May kasunduan? Bayaran? Nagtatanong lang tayo. Nagtatanong ang taong bayan. Kayo nang humusga. Sa 215 na pumirma, sa tingin nyo, lahat na yan ay gusto talagang ipa-impeach si VP Sara? Yan ang malaking tanong. President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General
be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House. Ganadong-ganado si Tambalusius. Ganadong-ganado. House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Is there any objection? Wala talaga. Tuloy-tuloy na. There is none. Tuloy-tuloy ka agad. Atat na atat, ha? Atat na atat maging vice president. Oh, is there any objection? There is none. Ganun ka agad, oh. Atat na atat. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Yan, palakpakan. Ah. Si Aklaan, no? Si Aklaan, tumayo talaga si Aklaan, no? Oh, Castro, oh, tuwang-tuwa si Castro. Castro, gumanon si Castro, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. No, meron talagang hindi tumayo, oh. Tuwang-tuwa. Ay, saya-saya nila. Saya-saya nila. Na-impeach na talaga si VP Sara sa House of Representatives. Kayo na po ang humusga. Okay? Kayo na po ang humusga. Tuwang-tuwa si Castro. So, sa tingin nyo, may bayaran bang nangyari? Sa tingin niyo may kasunduan bang nangyari? Kaya napapirma itong one? Hindi ko natin alam, I'm just considering it kasi kumakalat ngayon mga reaction, mga comment ng taong bayan. Ganun, meron raw, mga sigurong mga ganun. Di umano. Okay? Kita rin, hindi tayo makapag-confirm yan kasi wala tayong ebidensya. Pero I believe sa sarili ko na marami pa rin gusto kay VP Sara dyan sa House of Representatives. It's just that, sa tingin ko, may opinion, takot na takot sila. Natakot lang sila. Okay? So, mag-comment, mag-react sa ating video dito patungkol sa impeachment ni VP Sara. Pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget, subscribe Don Mar TV for more updates. Okay? So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Good luck pala, Pilipinas. Bye.